Tara, kilalanin natin yung sinasabing arkitekto sa likod ng bagong Malacanang, si First Lady Liza Araneta Marcos. Dito, susubukan nating intindihin kung gaano ba talaga kalaki ang impluensya niya, yung mga opisyal at syempre yung mga hindi. Okay, para mas gets natin kung sino si Liza, siguro magandang unahin muna natin kung sino siya hindi. At yun ay ang sikat niyang biyenan, si Imelda Marcos. Kasi pag tiningnan mo, sobrang magkaiba sila, di ba? Si Imelda, yun yung alam mo na, theatrical, laging bongga. Si Liza naman, professional, mahusay. Si Imelda gustong-gustong spotlight. Si Liza, parang mas komportable sa likod ng kamera, yung tahimik lang na kumikilos. At alam nyo, hindi to aksidente ha. Talagang sinadya yung pagkakaiba nila. Parang isang strategic move para bigyan ng kumbaga bagong mukha yung brand ng mga Marcos. Yung dating imahe, pinalitan ng veneer of respectability. Yung dating, uy, galang sa pamilya, ngayon, uy, may sariling kakayahan. So paano niya dinadala yung pagiging professional niya sa trabaho sa loob ng administrasyon? Yan ang aalamin natin. Yung mga nakakakilala sa kanya, yung mga tagaloob, pag tinanong mo, halo yung reaksyon eh. May paghanga pero may kasama ring konting kaba. Kasi raw, ang operating philosophy niya ay CID. Consider it done. Kapag sinabi, tapos ang usapan. Ganon kabilis, ganon kadesisibo. At ito pang interesting, di ba? Akala natin sa Malacanang lang yan. Hindi. Matagal na palang nagsimula yung impluwensya niya bago pa man yung eleksyon. Sabi-sabi, siya talaga yung naging organizational brain sa likod ng naging matagumpay na presidential campaign noong 2022. At itong galing niya sa pag-organize, hindi lang to sa kampanya. Makikita mo talaga sa mga proyekto niya. Meron yung Love for All, yung medical outreach, tapos yung Malacanang Heritage Tours. Binuksan niya yung palasyo sa publiko. Pati yung pag-promote ng kulturang Pilipino. So hindi lang salita, may mga konkreto talagang resulta. Effective siya, walang duda. Pero, dito na tayo papasok sa mas komplikadong parte. Kasama ba ng pagiging epektibo niya yung mga concerns, yung mga alalahanin tungkol sa kapangyarihan niya? Okay, pakinggan natin yung mga bulong-bulunggulan sa mundo ng politika. Ano ba talaga ang sinasabi nila tungkol sa di-opisyal niyang impluensya, lalo na pagdating sa pag-appoint ng mga tao sa gobyerno? Kahit pa sabihing walang katotohanan yan, mahirap i-ignore yung pattern, di ba? Tingnan mo, yung commissioner ng BIR may connection daw sa isang trusted aide niya. Tapos may mga dati siyang kasama sa law firm na nasa mga key government positions na yon. Pati na rin yung kamag-anak at inaanak niya na na-appoint bilang presidential advisor kahit nag-assign na. So syempre, magtatanong talaga ang mga tao. At hindi lang sa labas yung epekto umaabot na raw hanggang sa loob mismo ng pamilya Marcos. May mga balita ng tensyon sa pagitan nila ng hipag niya, si Senator Imay. At dito, nagiging delikado. Kasi kapag naghalo na yung pamilya at politika, posibleng maapektuhan na yung mismong pamamahala sa bansa. Okay, so yun yung sa likod ng kamera. Pero syempre, may public-facing role din siya, yung nakikita nating lahat. Sa international scene, siya yung isa sa mga muka ng Pilipinas. Nakita natin siyang nagsalita sa World Government Summit sa Dubai. Tapos, aktibo rin siya sa pag-advocate para sa karapatan ng mga kababaihan. Sa mga ganitong event, dinadala niya yung Pilipinas sa mga global conversations. So dito na tayo sa pinakapuso ng usapan, yung central dilemma. Paano mo babalansehin yung, okay, magaling siya, kompetensya, pero yung kapangyarihan niya, hindi naman hinalal ng tao, di ba? At yan yung problema talaga sa posisyon ng First Lady. Malaki yung impluensya pero walang formal accountability. Hindi yan dumadaan sa confirmation hearings, walang oversight, basically power without the usual checks and balances. So, para siyang double-edged sword, di ba? Sa isang side, andyan yung credentials niya, yung karanasan niya bilang abogado at profesor. Talagang may pruweba ng galing. Pero sa kabilang side, andyan yung issue ng accountability. Kasi nga, hindi siya elected. At yung kapangyarihan niya raw nag-i-inspire ng fear kasabay ng respeto. May mga nagsasabi pa nga na she burns bridges. Medyo delikado yung balanse. At isipin nyo, habang papalapit yung huling mga taon ng administrasyon, lalo pa raw titindi yung impluensya niya. Lalo na sa mga legacy projects at, well, sa usapin ng succession. Kaya mas kailangan natin siyang bantayan.
So in conclusion, malinaw na si First Lady Liza Marcos ay isang napaka-professional, napaka-efficient at napaka-powerful na First Lady. Pero ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Itong model ba na to ng kapangyarihan, ito ba talaga ang kailangan ng Pilipinas ngayon? Yan, isang tanong na siguro ang kasaysayan na lang ang makakasagot.